So kung ginawa ng Senado ganun, kung ano yung recess, sinabayan lang, sino ako para baguhin yun? Espesyal ba si VP Sara? Mas gigil ba tayo kay VP Sara? Mas gusto ba natin siyang matanggal kumpara sa iba? Hindi ba dapat kung ano ang pagtrato dun sa mga naunang impeachment? Yun din ang pagtrato natin sa mga susunod na impeachment. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Pwede lamang magpatawag ang Senate President ng special session kapag hiniling ko sa majority leader at pumayag siya, pero para sa isang dahilan lang, urgent legislation. Ang impeachment ay hindi urgent legislation. Mga kabayan, muling nanindigan si Senate President Chis Escudero na hindi niya pakikinggan ang hiling at apela ng ilang grupo kabilang na ang mga congressman maging ang mga kapwa niya senador na umpisa na ang impeachment trial dito kay VP Sara Duterte sa lalong madaling panahon. Ayon kay Escudero, wala sa lugar ang Kongreso para madaliin ang Senado na asikasuhin agad ang trial dito kay VP Sara dahil kahit sa kanilang tanggapan mismo ay tumagal na nga mahigit 2 buwan bago na iakyat sa opisina ng Speaker of the House. So kung ginawa ng Senado ganun, kung ano yung recess, sinabayan lang, sino ako para baguhin yun? Espesyal ba si VP Sara? Mas gigil ba tayo kay VP Sara? Mas gusto ba natin siyang matanggal kumpara sa iba? Hindi ba dapat kung ano ang pagtrato dun sa mga naunang impeachment? Yun din ang pagtrato natin sa mga susunod na impeachment. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Kung hindi, magre-reklamo palagi na bakit ako ganito pagtrato, ba't yung iba hindi? Pero babalikan ko si Kong Jill. Nakalagay sa rules ng House, Section 3 of the Rules on Impeachment of the House, impeachment complaints shall be filed with the Secretary General who shall immediately refer it to the Speaker. Oh, sa kanila nakalagay immediately. 2.5 buwan nilang inupuan yung 3 impeachment complaint ni hindi ginalaw at ni-refer ng SecGen sa Speaker Nakalagay sa rules nila immediately Magkatabi lang naman ang opisina nila. Bakit ibang definisyon ng immediately, naniwalang immediately sa konstitusyong nakalagay, ang gusto nilang ipataw sa akin? In other words, they don't have the moral nor the legal basis to ask for it. At bilang panghuli, kung papitik-pitik sila, naghintay ng 2.5 buwan, matapos i-file yung unang impeachment complaint, bago nila isinampa sa amin, nulayata sila sa lugar ngayon, madaliin kami. Pagkatapos sila magpitik-pitik sa Kamara, nung mga impeachment complaint ay final ng Disyembre pa. Sa isang presko na ginawa sa baluarte ng mga Escudero, tinanong siya ng media kung may interes ba siya o papayag ba siya na i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang pangalawang Pangulo kapalit ni VP Sara kung sakaling masibak ito sa pwesto. In fact, sinabi ko na ilang araw na nakalilipas, hindi ako interesado maging bise. Ang pangit naman nun sa panlasa, kami magdedesisyon, kaugnay niyan, tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Hindi tama at hindi dapat ginagawa yun. Sa katunayan, sa parte ng Kamara, siguro dapat ganun din, di ba? Kasi pipili nga mula sa Kongreso Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan nung mga pumirma at nung mga nagsusulong nito. Dahil baka mamaya masabihan sila na ito lamang pala ang interes at gusto nila kaya nila ginawa ito. Ayon pa kay Escudero, wala na rin siyang balak tumakbo pa sa 2028 eleksyon sa kahit anumang posisyon sa gobyerno. Aniya mahigit 30 taon na siya na nanunungkulan bilang politiko kaya gusto na rin niya magpahinga dito para naman sa kanyang sarili at pamilya. Kaugnay ng pagtakbo sa 2028, wala rin akong balak sa totoo lang. Mas gusto ko, pinag-uusapan namin yan ng asawa ko at kapatid at pamilya, ang mas direksyon ko pagkatapos ng term ko ng 2028, bagaman pwede pa ako mag-re-elect ng isa pang termino bilang senador. Mas mabigat sa akin ngayon ay magpahinga na. At hayaan naman yung iba na tumakbo doon. Bakit? By 2028, 119 million na ang Pilipino. Hindi lang naman ako pwedeng gumawa ng tungkulin ng isa sa 24 na senador. Sa 109 milyon, tiyak ko meron, baka nga mas magaling at mas masipag pa kaysa sa akin, ang pwedeng pumuno sa anumang iiwanang kong pwesto kung mapagpasahan kung hindi na tumakbo muli sa 2028. Sa huli, sinabi ni Escudero na hindi kinatatakutan ng impeachment at dapat itong harapin ng kahit sinong matataas na opisyal ng gobyerno dahil ito ay legal at payapang proseso para managot ang isang taong nasasakdal. Pero ang titiyakin ko sa inyo,
Ang impeachment, hindi ito kinakatakutan. Hindi ito tinatakbuhan palayo. Hindi ito rason para hindi kayo makatulog sa gabi. Legal, konstitusyonal at mapayapang proseso ito ng pagpapanagot ng mga abusado sa pwesto. Ayaw ba natin yon? Di ba dapat imbis na takbuhan pala yun, iyayakap yun? Di ba dapat imbis na mawalan tayo ng tulog dahil dito, mas mahimbing dapat ang tulog natin dahil sa akusasyong may pang-abuso ay inaaksyonan ng Senado at ng Kamara. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Naglabas ng kautusan si Senate President Francis Escudero para sa organisasyon ng administrative support ng Senado bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa kautusan, agad itong epektibo at mananatili hanggang matapos ang paglilitis o hanggang sa ito ay amyendahan. Sinabi rin ni Escudero na magtitipon ang Senado bilang impeachment court sa June 2. Ngunit may mga senador na naisimulan nito bago pa man ang nasabing petsa. Sa tingin ko, at ito yung pwedeng pakinggan ng mga colleagues namin sa mga argumento ni Senator Coco, posibleng-posible at para sa akin, and I believe para kay Senator Coco, mas desirable at kayang gawin mas maaga sa Hunyo. Or timeline kan pigilin po nindo magiging dalagang kang impeachment. Kasi these past days, kada ako lang naman nagruluwas sa istorya, and they were all quoting you, no? Una ay itong possible start kan impeachment na June 2, pero may nagluwas naman na istorya na possibly after nakansonan ni President Marcos. And then igwa po kinagluwas naman na day po pwede magpapod special session or day pwede talakayon sa special session ang impeachment. But then the latest is naghahalat ka na magpapod si President Marcos in this special session. Ang problema sa kanyan, dagulo na ang eksperto pag-abot sa impeachment, alagad initabi ang totoo. July 2024, inapprove ang calendar kang Senado asin Kongreso. Parte kang kalendaryo na iyan, ma-adjourn kami sa February 5 para sa eleksyon. Ma-resume kami June 2 to June 13, 6 session days na sana. Inaprubahan yan kang Senado asin kang Kamara, pinablish sa media, iyo iyan ang kalendaryo kanang Kongreso. Alagad, February 5, 2 hours ang test kami mag-adjourn, final ang impeachment complaint sa Secretary General's Office. Nag-adjourn ng Senado, dahil na tukar ini na impeachment, so ma-resume kami, June 2 na. Dahil magigibot, dahil pwedeng punan, batugan ang impeachment basta recess. Dapat mabatugan ang impeachment in open session. Nata. Inot. Kaipuhan basahon kan House prosecutors ang impeachment sa plenaryo kan Senado. Ikadua, kaipuhan aprubahan kan plenaryo ang rules of impeachment. Pantulo, kaipuhan in open session magsumpa ang mga senador bilang impeachment judges. Gabos yan dahil pwede gibuhon kun recess. So pag-resume namon, aprubahan ang rules, ma-convene ang court. Kung maaprubahan ang rules, susog sa gusto ko tabi na i-approve sa rules, i-authorize ang Senate President na mag-issue na kisummons, nanubot sabihin kayan, papasimbago na si Vice President Sara Duterte. Tapos, masimbag man ang prosecutors, magsisirimbagan sinda sa paagigan pleadings. Tapos, ma-schedule kami ki pre-trial. Ano yan? June 2. Pamutang tanan na June 4, mapadara namon ang summons kan VP Sara. 2 days ma-receive niya June 6. 10 days para magsimbag siya from receipt. So June 16 na. Another 10 days ang Kamara para mag-file ki reply. Tibaad mag-file ki rejoinder. Si VP Sara. Tibaad mag-file ki so rejoinder.
ang prosecution. Tibaan mag-file kan man lain-lain na ad cautela pleading an parehas na partido. Matatapos yan mas o menos June 30 na tapos na ang term. Kang 12 sa mga senador ta. Alagad ako bilang Senate President, padagos tabian sa kuyang termino hanggang susog sa rules, mailihir at masunod sa kuya at masalida sa kuya kung sasalidahan ako. So, posibleng magamit ang oras na iyon basta sa rules, maliwanag lang tabi ito. Ngunyan, mabatog ang trial. Trial defined as reception and admission of evidence. Pamati ko, 20th Congress na earliest will be July 29. Maresum ang Kongreso para sa SONA July 28. First day would be July 29 of work. Masumpa ang 12 na bagong ilihidong senador. Makaresume kami sa impeachment court July 29 na or possibly July 30 for reception and presentation of evidence. Alagad, igwang pre-trial na pigsasabi ako. Kung masusugan ta ang pre-trial, mas makaskas ining proceedings. Ta sa pre-trial, igwa kitang pigapod na judicial affidavit. Initabi, ordinaryong affidavit, pero judicial ang tawag na sinusumite sa korte, inina ang masalida sa direct examination kang abogado. So pag nag-trial, cross-examination na lang yan. Sa pre-trial, mag-a-agree na kung pera mga testigo, mamarkahan na ang ebidensya, nadumduman nindo ang impeachment ni Corona, abatunon, boring, Exhibit 8, B, C, D, E, A1, A2, A3, dahin ang arukan. Gabusan, gigibunan sa pre-trial. So bakong masasayang ang oras sa sinpanon. Asin por dahil dyan, pamati ko dahil masobra sa 3 bulan, 2 bulan ang trial. So antes kami mag-recess by October of 2025, tapos na tabi ini, mapagbubotohan na tabi. Sino mang partidista, partisano at biased, hindi ko papatulan at papakinggan. Klaro na si Attorney Howie, pabor sa impeachment, galit kay VP Sara, gusto siyang matanggal sa pwesto. Klaro na si Jill Bongalon, gusto rin niyang matanggal sa pwesto, prosecutor nga siya. Ba't ko sila papakinggan? Partisano sila. Fair kami dapat, di ba? So baliwala sa akin yung mga opinion nila, pero papatulan ko pa rin, alang-alang sa iyo, Mandy. Una, nakalagay sa konstitusyon, trial shall forthwith proceed. Sabi nila, ang forthwith, ibig sabihin yan, immediately. Sabi ko, teka, kung gustong sabihin immediately, di ba't hindi sinabi nung nagsulat ng salig ang batas? Trial shall begin immediately. Nilagay forthwith eh. But let's look at the precedents. Corona impeachment, final December 13, isang linggo pa yung sesyon, hindi nag-convene ang Senado, nag-recess ng Pasko at New Year, nagsimula ang trial January 19. Mahigit isang buwan. Forthwith, mahigit isang buwan, walang nagreklamo. Trial ni Mercy Gutierrez, 3 araw pa ang sesyon ng Senado, ng Kongreso, final March 23, nag-adjourn ng Senado at Kongreso March 26, in-schedule ang trial May 23. Mahigit sa buwan din, forthwith, but hindi sila nagreklamo nun. Walang pumalag nun. So kung ginawa ng Senado ganun, kung ano yung recess, sinabayan lang, sino ako para baguhin yun? Espesyal ba si VP Sara? Mas gigil ba tayo kay VP Sara? Mas gusto ba natin siyang matanggal kumpara sa iba? Hindi ba dapat kung ano ang pagtrato doon sa mga naunang impeachment? Yun din ang pagtrato natin sa mga susunod na impeachment. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Kung hindi, magrereklamo palagi na bakit ako ganito pagtrato, ba't yung iba hindi. Pero babalikan ko si Kong Jill. Nakalagay sa rules ng House. Yan, tanungin mo silang dalawa din. Section 3 of the Rules on Impeachment of the House. Impeachment complaints shall be filed with the Secretary General who shall immediately refer it to the Speaker. Oh, sa kanila nakalagay immediately. 2.5 buwan nilang inupuan yung 3 impeachment complaint eh. Ni hindi ginalaw at ni-refer ng SecGen sa Speaker eh. Nakalagay sa rules nila immediately eh. Magkatabi lang naman ang opisina nila. Kung sila nga, hindi sinunod yung immediately, 2.5 buwan ang definition nila ng immediately, actually, nag-adjourn ng House, hindi ni-refer yung 3 in archive. So, kung yun ang tingin nilang definition ng immediately,
Bakit ibang definisyon ng immediately, naniwalang immediately sa konstitusyon nakalagay, ang gusto nilang ipataw sa akin? In other words, they don't have the moral nor the legal basis to ask for it. At bilang panghuli, kung papitik-pitik sila, naghintay ng 2.5 buwan, matapos i-file yung unang impeachment complaint, bago nila isinampa sa amin, nula yata sila sa lugar ngayon, madaliin kami. Pagkatapos sila magpitik-pitik sa Kamara ng mga impeachment complaint ay final ng Disyembre pa. Pakiparating na lang kay Jill. Your material, sir, as Vice President or Okay. President. Thank you. Sang-ayon sa saligang batas. Kapag ka na-impeach, natanggal ang Vice Presidente, ang papalit, pipiliin ng Presidente mula sa Kongreso. Hindi automatic na Senate President yan. Hindi porkit number 3 ako, number 2 ang Vice President, 1 ang Presidente, 4 ang Speaker, yung 3 ang papalit sa 2. Hindi. Pipili ang Presidente mula sa Kongreso. Ang requirement para maging Vice President, pareho ng requirement para maging Congressman at Senador maliban sa isa. Edad. 25 ang Congressman, 35 ang Senador, 40 ang minimum para sa President and Vice. So ang pwede lang pagpilian ng Pangulo, Congressman at Senador may edad 40 pataas. Ginawa na yan ni dating Pangulong Arroyo, kung maalala nyo, nung natanggal sa EDSA 2, si Pangulong Estrada, naging Presidente si Vice President Arroyo at that time, namili siya ng Vice Presidente mula sa Kongreso. At ang pinili niya, si Senator Gingona. So nangyari na yan. Pagpili niya, nominado yun, kailangan i-confirm by simple majority ng House at ng Senate voting separately na siyang ginawa. Pangalawa sa sinabi mo, hindi totoong wala pang Vice Presidente ng Presidente. Nangyari na yan ng 2 beses sa kasaysayan natin in recent history after the 87 Constitution. Una, si ERAP, pangalawa, si GMA. Dating mga Vice Presidente na naging Presidente. Sa kaso ni GMA, by assumption, nung una, tapos by election, depende kung sino papaniwalaan nyo sa protesta ni FPJ. Alam nyo kung na kaninong panig ako doon. Bilang panghuling katugunan, iniisip ko ba yun? Hindi. In fact, sinabi ko na ilang araw na nakalilipas, hindi ako interesado maging bise. Ang pangit naman nun sa panlasa, kami magdedesisyon, kaugnay niyan, tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Hindi tama at hindi dapat ginagawa yun. Sa katunayan, sa parte ng Kamara, siguro dapat ganun din, di ba? Kasi pipili nga mula sa Kongreso eh. Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan. Nung mga pumirma at nung mga nagsusulong nito, dahil baka mamaya masabihan sila na ito lamang pala ang interes at gusto nila, kaya nila ginawa ito. So prudence is the better part of valor. Delicadeza is rarely seen in government, but I think we can always go back to it and rekindle and refresh it in the minds of our people. Kaugnay ng pagtakbo sa 2028, wala rin akong balak. Sa totoo lang, mas gusto ko, pinag-uusapan namin yan ng asawa ko at kapatid at pamilya, ang mas direction ko pagkatapos ng term ko ng 2028, bagaman pwede pa ako mag-re-elect ng isa pang termino bilang senador. Mas mabigat sa akin ngayon ay magpahinga na. At hayaan naman yung iba na tumakbo doon. Bakit? By 2028, 119 million na ang Pilipino. Hindi lang naman ako pwedeng gumawa ng tungkulin ng isa sa 24 na senador. Sa 109 milyon, tiyak ko meron, baka nga mas magaling at mas masipag pa kaysa sa akin, ang pwedeng pumuno sa anumang iiwanang kompwesto kung mapagpasahan kung hindi na tumakbo muli sa 2028. May I ask, Senator, what is your opinion on the calling of your kapanyero ni Congressman Hugo, si Senator Coco Pimentel, na abogado rin, Bardat Natcher pa, na mag-call ka na daw ng special session? Thank you. Hindi niya sinabing mag-call ako ng special session. Ang sinabi niya, magtawag daw ako ng caucus. Ang sagot ko, kahit na breakfast caucus, lunch caucus, dinner caucus, o merienda caucus yan, wala kaming pwedeng mapagkasunduan kaugnay sa pag-convene kung walang special session o hindi namin hintayin ng June 2. Pangalawa,
Sang-ayon sa konstitusyon, pwede lamang magpatawag ang Senate President ng special session kapag hiniling ko sa Majority Leader at pumayag siya, sa Minority Leader kay Coco Pimentel at pumayag siya, at kay Speaker Martin at pumayag siya, pero para sa isang dahilan lang, urgent legislation. Ang impeachment ay hindi urgent legislation. Anong gusto nyo, magbulungan tayo? Hoy, kunwari may urgent legislation, papa-request ako. Pero pag-usapan natin talaga impeachment eh. Yung palang mali na eh. Hindi ba? Pero sa ilalim ng konstitusyon, automatic magko-convene ang Kongreso kapag namatay na impeach o nagkasakit o na-incapacitate ng presidente o sinabi ng mayoriya ng gabinete niya na hindi na siya kaya mag-perform bilang presidente. Magko-convene ang Kongreso yan para pumili, para i-assume sa pwesto yung Vice President at pumili ng Vice President. Pag na-impeach na tanggal na incapacitate ng Vice President, automatic magko-convene din ang Kongreso para pumili ng Vice President ang Pangulo at i-confirm namin. Kapag nag-declare ng martial law o gera ang Pangulo, automatic magko-convene din ang Kongreso. Pang-apat, para i-canvas at iproklama ang nanalong Presidente at Vice Presidente sa eleksyon. Yun lamang ang apat na pagkakataong automatic kami magko-convene, hindi binanggit ang impeachment, at iisa lamang ang pagkakataong pwede ako humiling ng special session. Wala rin kinalaman ang impeachment doon. At alam ni Senator Pimentel yan, kaya caucus ang hiningi niya. Thank you. Kung talagang inosente yung kanilang kinakampihan, wala silang dapat ikatakot. Kung guilty yung kanilang kinakampihan, dapat siguro maging concerned sila. Pero ang titiyakin ko sa inyo, ang impeachment hindi ito kinakatakutan. Hindi ito tinatakbuhan palayo. Hindi ito rason para hindi kayo makatulog sa gabi. Legal, konstitusyonal at mapayapang proseso ito ng pagpapanagot ng mga abusado sa pwesto. Ayaw ba natin yon? Di ba dapat imbis na takbuhan pala yun, niyayakap yun? Di ba dapat imbis na mawalan tayo ng tulog dahil dito, mas mahimbing dapat ang tulog natin dahil sa akusasyong may pang-abuso ay inaaksyonan ng Senado at ng Kamara.